balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ako, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joey Boy sa kabilang linya upang maghatid ng pinakabagong balita. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 12 minutes makalipas ang 7 in the morning. Hatid sa atin ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. At dako na tayo sa ating headlines balita. Malacanang bumuelta sa banat na palabas lang ang ICI. Atong ang alam at napaghandaan ang arrest warrant laban sa kanya ayon sa CIDG. PCG tiniyak ang pagbibigay ng mahigpit na seguridad kasunod ng pagkakatuklas ng natural gas sa West Philippine Sea. SECU ng eskwelahan binaril sa muka ng OIC. Pulisya nagsagawa ng serye ng operasyon sa loob ng isang araw, higit 1 milyong pisong halaga ng droga na samsam sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. At itinuturing na regional most wanted person na huli sa Batangas City. Wi-Fi for All program ng DICT nakarating na sa isla ng Tingloy, Batangas. At mangingisdang 10 araw nang nawawala, nakapiling muli ang kanyang pamilya. At peak ng amihan, nagsisimula ng maranasan. Para sa detalye ng balita, Malacanang rumesbak sa mga kritiko ng administrasyon tungkol sa pagtatag ng ICI. Hinamon ang mga mambabatas na maglabas ng ebidensya sa halip na puro batikos. Narito ang detalye mula kay DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, hindi pinalampas ng Malacanang ang mga birada ng ilang kritiko hinggil sa pagkakabuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Direktang hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga kumukwestiyon sa administrasyon na maglabas ng matibay na ebidensya at patunayan ang kanilang mga paratang sa halip na puro salita lamang. Ito ay matapos akusahan ng ilang mambabatas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binuo raw ang nasabing komisyon para lamang pagtakpan ang mga kaalyado nito. Bilang depensa, ipinaalala ni Castro na maging ang mga nasasangkot sa usapin gaya ni dating Senador Bong Revilla ay naging bahagi pa nga ng state ng administrasyon or slate ng administrasyon noong nakaraang eleksyon. Isang patunay anya na walang pinapaboran ang palasyo. Giit pa ni Castro, hindi matatawaran ang dami ng dokumento at ebidensyang nakalap ng ICI sa kanilang investigasyon. Sa halip na punahin ang komisyon, ibinalik ni Castro ang bola sa mga kongresista. Naniniwala ang palasyo na sadyang may mga tao lamang na hindi makakita ng positibo sa kabila ng pagpupursigi ng gobyerno na tuldukan ang korupsyon, lalo na sa mga proyekto sa flood control. Binigyang diin din ng opisyal na tuloy ang laban ng Administrasyong Marcos para sa transparency at tapat na serbisyo publiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At atong ang alam at napaghandaan ang warrant of arrest laban sa kanya ayon sa CIDG at puspusa na ang manhunt operation ng Philippine National Police laban sa kontrobersyal na negosyanteng si Atong Ang. Para sa karagdagang balita, GV Balita Express. inamin ni PNP, CIDG, NCR Chief Police Colonel John Giagi na may kutob silang napaghandaan ni Ang ang paglabas ng kanyang arrest warrant. Dahil sa lawak ng koneksyon at yaman ng negosyante, hindi malayong nakakuha ito ng advanced information. Kaya nahihirapan ng mga otoridad na matutunan ang kinaroroonan nito. Ngunit babala ng PNP, hindi ito hadlang para hindi siya mahuli. Naniniwala ang CIDG na nananatili pa rin sa loob ng bansa si Ang dahil wala silang record na lumabas ito ng Pilipinas.
Kabaligtaran sa naunang pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan na di umano'y nakaalis na ang negosyante. Samantala, lalong uminit ang sitwasyon sa loob ng Camp Crame. Sa ginaganap na press briefing noong Lunes, January 19, kinumpirma ni PNP spokesperson Police V. General Randolph Tuanyo na may mga anay sa loob ng organisasyon na iniimbestigahan ngayon. Matatanda may 2 arrest warrant mula sa Laguna at Batangas ang inisyu laban kay Atong Ang kaugnay ng mga kasong nawawalang sabongero. Nananatili ring nakataya ang 10 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pugante. Nananawagan ang PNP sa publiko na gamitin ang kanilang hotline para sa anumang impormasyon na makakatulong sa pagkadakip sa negosyanteng ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa ibang balita naman mga ka-vibes, bagong tuklas na natural gas sa Malampaya. Babantayan ng pader ng barko ng Philippine Coast Guard. Ang detalye ibabalita ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG na hindi nila hahayaang may makapanghimasok sa bagong diskubreng kayamanan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos i-anunsyo ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang paglalatag ng mahigpit na seguridad sa Malampaya East 1 kung saan natuklasan ang mataas na deposito ng natural gas. Ayon kay Tariela, agad silang magpapadala ng mga dambuhalang assets gaya ng kanilang 97-meter at 44-meter vessels, kasama ang kanilang mga aircraft upang matiyak ang kaligtasan ng lugar. Magiging katuwang ng PCG sa operasyong ito ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Department of Energy o DOE at ang Philippine National Oil Company. Alinsunod sa direktiba ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, gagawing topmost priority ang Malampaya kaya't i-realign o ililipat ang mga barko ng Coast Guard upang maging mas proaktibo ang pagbabantay. Sa kabila ng ulat ng mga agresibong aksyon ng mga Chinese vessels sa nasabing karagatan, naninindigan si Commodore Tariela na hindi sila aatras sa pagprotekta sa likas na yaman ng bansa. Matatandaan nitong Lunes ay formal nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makasaysayang pagkakadiskubre sa Malampaya East 1 na inaasahang magpapalakas sa domestic gas supply at magpapababa sa dependensya ng Pilipinas sa imported na langis. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At agaw buhay ngayon na nasa ospital ang isang 57 taong gulang na gwardya matapos itong pasukin sa kanyang tinutuluyang barracks at barilin ng kanyang sariling opisyal sa loob ng Rosario Institute sa Barangay Poblacion, Rosario. Ang karagdagang detalye, GV Balita Express. kinilala ng pulisya ang biktima na si alias Ren, residente ng Novaliches, Quezon City. Batay sa ulat ng Rosario Police, naganap ang insidente alas 10:40 ng gabi nitong nakaraang araw. Nagpapahinga na sa loob ng barracks ang biktima nang biglang sumulpot ang suspect na si alias Romeo, ang OIC ng security guard na naturang paaralan, na lango umano sa alak at armado ng baril. Ayon sa pahayag ng isang saksi, pinilit ng lasing na suspect na pabuksan ang gate ng eskwela. Pagkapasok ng suspect ay agad nitong tinungo ang barracks at walang sabi-sabing binaril sa muka ang biktima. Tinamaan si alias Ren sa kanyang baba bago mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang itim na kotse. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na matinding alitan ang motibo sa likod ng pamamaril dahil may dati na umanong hidwaan ang dalawa bago pa ang insidente. Sa ngayon ay nagsasagawa ng hot pursuit operation ng Rosario Police upang madakit ang tumakas na OIC, habang patuloy na inoobserbahan sa ospital ang biktima dahil si tinamong malalang sugat. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. At samantala, higit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa loob lamang ng 24 oras sa Calabarzon. 32 suspect huli sa serye ng operasyon. Narito ang buong detalye mula kay DJ Joey Boy. GV Balita Express.
Mula sa Camp Brigadier General Vicente P. Lim, nagpakitang gilas ang Police Regional Office Calabarzon sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Sa loob lamang ng isang araw na region-wide campaign, umabot sa 30 anti-illegal drug operations ang kinasa ng mga otoridad. Resulta nito ang pagkaka-aresto sa 32 individual kung saan 3 sa mga ito ay kinilala bilang high-value individuals o HVIs. Hindi rin biro ang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya. Ayon sa ulat, nasa bata ang tinatayang 125 gramo ng shabu at 252 gramo ng marijuana. Ang kabuoang halaga ng mga ito umaabot sa mahigit 1,200,000 piso. Sa isang pahayag, pinuri ni Police Brigadier General Lucas ang kanyang mga tauhan sa mabilis at epektibong aksyon. Ayon sa general, hindi sila titigil hanggat hindi nalilinis ang rehiyon mula sa street-level pushers hanggang sa malalaking pangalan sa industriya ng droga. Sa kasalukuyan, naharap na ang lahat ng mga arestado sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dines, sa Batangas, walang takas. Ito ang naging babala ng kapulisan matapos malambat ang isang lalaking tinuturing na regional most wanted person sa lalawigan. At para sa karagdagang detalye, GV Balita Express. kinumpirma ng Batangas Police Provincial Office ang pagkakaaresto sa suspect na kinikilalang si alias Tanoy, 26 anyos at isang mangingisda. Sa operasyong ikinasa kaninang alas 2:20 ng hapon sa Barangay Kuta, kahapon ng alas 2:20 ng hapon sa Barangay Kuta, Batangas City, hindi na nakapalag ang suspect ng ihain ng mga tauhan ng Batangas Component City Police Station ang warrant of arrest laban sa kanya. Mabigat ang kinakaharap na kaso ni Tanoy, 6 na bilang ng qualified rape. Ang nasabing warrant ay inisyu mismo ng Regional Trial Court Branch 1 Batangas City noong araw ng January 20. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Tiniyak naman ng kapulisan na naging maayos at by the book ang operation dahil gumamit sila ng operatiba ng body-worn camera upang matiyak ang transparency sa kanilang pagsisilbi ng batas. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Batangas Provincial Director Police Colonel Cibalo na ito ay patunoy ng kanilang seryosong kampanya laban sa mga kriminal upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Good Vibes Balita, sa isla ng Tingloy, konektado na 6 na mga barangay, may libreng wifi mula sa DICT. Ang detalye ng digital transformation sa isla ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, konektado na ang lahat. Opisyal lang ang naikabit ng DICT free wifi sa 6 na barangay sa islang bayan ng Tingloy, Batangas na layong mapabilis ang serbisyo at komunikasyon para sa mga residente nito. Ayon sa ulat, konektado na ang mga barangay hall ng Barangay Corona, Makawayan, San Isidro, Maricaban, Talahib at Barangay San Juan, pati na ang kanilang covered court. Ayon sa lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Larry Alvarez, malaking tulong ito lalo na sa mga lingkod barangay upang mas mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Target na rin nakabitan ng libreng internet ang lahat ng pampublikong paaralan sa bayan para sa kapakinabangan naman ng mga guro at mag-aaral. Lubos naman na ipinahayag ang pasasalamat ni Mayor Alvarez kay DICT Secretary Henry Ruel Aguda at sa DICT Region 4A. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pagkatapos ng 10 araw na makipagsapalaran sa gitna ng karagatan ang isang mangingisda mula sa Puerto Princesa, himalang nakaligtas at kapiling na muli ang kanyang pamilya. At para sa karagdagang detalye, GV Balita Express. emosyonal ang naging pagtagpo ni Pablito Onipa, residente ng Barangay Langogan, at kanyang pamilya matapos ang halos 10 araw na pagkapadpad sa dagat. Matatanda ang nawala si Onipa sakay ng kanyang bangkang FBCA Kyrie, ngunit laking pasasalamat na namataan siya at nailigtas ng mga tripulante ng FFB Rowena noong January 13 sa layong 36 na nautical miles sa Hilaga Kanluran ng Mapun Island, Tawi-Tawi.
Dahil sa panghihina ng katawan, agad rumispende ang Coast Guard District Palawan at ipinadala ang BRP Malapascua upang sunduin ang mangingisda at iuwi sa Puerto Princesa. Noong January 17, hindi na magkamayaw sa kagalakan ang kanyang pamilya nang dumaong ang barko sa International Cruise Ship Port at sumailalim muna sa masusing medical evaluation at treatment si Onipa sa Coast Guard Medical Station bago tuluyang pinayagang makauwi sa kanilang tahanan. Ang matagumpay na rescue operation na ito ay bunga ng koordinasyon ng iba't ibang sangay ng Philippine Coast Guard at mga sibilyang mangingisda na hindi nag-aatubiling tumulong. Isang patunay ito. Sa kabila ng panganib sa laot, nananatiling buhay ang bayanihan at dedikasyon ng ating PCG sa pagliligtas ng buhay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, jacket at makapal na damit ihanda na dahil pinakamalamig na yugto ng amihan magsisimula sa mga susunod na araw. Ang ulat panahon mula kay DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, maghanda na sa mas matinding ginaw dahil ayon po sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, papasok na ang posibleng pinakamalamig na yugto ng amihan o northeast monsoon ngayong huling bahagi ng Enero. Simula ngayong araw, inaasahan ang mas malakas na bugso ng malamig na hangin na babalot sa buong Luzon at posibleng umabot pa hanggang Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Dahil dito muling sasadsad ang temperatura, partikular na sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Nitong mga nakaraang araw lamang naitala na ang nakakanginig na 7.5 degrees Celsius sa mga kabundukan ng Cordillera habang 7.9 degrees naman sa ilang bahagi ng Luzon. Ngunit pagpala ng mga eksperto, baka mas bumaba pa ito sa pagpasok ng bagong surge ng amihan. Bukod sa lamig, maging handa rin sa mga pag-ulan, posibleng maging basa at maulan sa silangang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng northeast monsoon at iba pang weather systems. Inaasahang magpapatuloy at posibleng lalo pang lumakas ang bugso ng malamig na hangin hanggang sa unang bahagi ng Pebrero. Pinapaalalahanan ng publiko, lalo na ang mga matatanda at bata, na magsuot ng makakapal na damit upang makaiwas sa mga sakit na dala ng pabago-bagong panahon at matinding lamig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website for more details sa lipamedics.com. 7:29 a.m. on the clock, Philippines Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin dito sa GV Balita Express. On the line si DJ Joey Boy, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9 na Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news.